Kami ang kabataang may kwento ng pananampalataya at pagtugon. Pagmamahal at paglilingkod. Ako nga pala si Kuya Michael. At ako si Ate Ali. At ito, ang Ang Servant ni God Podcast. Yan! So, magandang araw, Ate Alice. Magandang araw, Kuya Michael. Hello sa ating mga kapatid, mga kapwa kabataan. Magandang araw sa mga kabataan. So, anong nararamdaman mo na first time nating sinabi yung opening spiel ng podcast na to? Kinakabahan ako na kinikilig. At talagang nangyayari na kasi talaga. Oo, napakatagal ng plano ng podcast. And finally, natuloy na. Nakakakilig. Talaga, kinikilig ako kasi dati parang nasa isip ko lang siya tapos ngayon nagdedire-diretso na. Ayan, so, for our pilot episode, pag-usapan natin, bakit? Bakit ba tayo nagpo-podcast? Ano bang reason? Anong purpose? Bakit natin ginagawa ito ngayon? So, para naman hindi ma-left behind ang mga viewers natin. Parang kailangan nating sumabay sa trend. Kailangan nating sumabay sa kung nasaan yung mga kabataan ngayon. Kung nasaan sila madalas, di ba? Yes. Which tama. is sa social media. Mm. Ayan. So, napakaganda na mag-come up tayo sa isang podcast na kung saan ay maibabahagi natin sa kanila yung experiences natin. Yun yung pinaka-creation ng podcast na to. Doon siya nagsimula. Tapos ngayon, nangyayari na siya. So, nagdire-diretso na, no? Napapakinggan na nila tayo. Napakinggan na nila tayo. Ano, sa awa ng Diyos ay sana ay magtuloy-tuloy itong podcast na to. At saka para mas madami ding ma-reach ng mga kabataan. Kasi, yan, nandito na tayo sa ibang mundo. Sa mundo ng social media. Para din naman marinig nila yung mga kwento natin at ang kwento ng PYM. Oo, ayun. So, ngayon, nagkaroon na ng idea yung ating listeners kung ano yung saan nagsimula at paano tayo nag-come up dito sa podcast na to, ang Servant ni God Podcast. Gusto ko lang tanungin Ate Ali, ano ba yung pakiramdam ng isang kabataang naglilingkod sa ngalan ng ating Panginoong Diyos? Napaka bigat ng question. Oo, lahat ng bigat. Parang kasi, kapag tinanong mo ako kung anong pakiramdam, ang hirap i-single out kung ano yung nararamdaman mo talaga na yun lang. Kasi ang daming mga feelings ang mararamdaman mo habang nagsiserve ka, habang servant ka ni God. Kasi hindi lang naman siya parang para sa akin hindi lang isang araw na servant ka eh. Parang kung gaano ka nagge-gesture na naman ako. Kung gaano kahaba ang buhay na inilaan mo sa pagsaserve kay God, marami ang mararamdaman kang feelings. Nandyan yung tuwa, nandyan yung kilig, nandyan yung minsan nagagalit, pero bawal yun. Guys, bawal magalit, guys. Parang nakakapagod. Hindi, for sure, hindi lang ako yung napapagod. Ayun, pero kapag isa-summarize mo siya, nakakagaan sa pakiramdam na masabi na ikaw ay servant ni God. Ayun, ikaw ba? Ano bang nararamdaman mo? Nagustuhan ko dun sa sinabi mo yung parang kapag ikaw ay servant ni Lord, hindi isang araw na ikaw lang ay yung hindi siya natatapos sa isang araw lang. Parang once na sa oras na ikaw ay maging kabataan ng simbahan, daladala mo na yan sa iyong buhay. Ayun. So, ang ganda nung sinabi mong yun. Pero kung ako yung magde-describe or kung ano yung masasabi ko sa pagiging kabataang naglilingkod, hindi ko din alam kung ano yung exact description, adjective para dun sa kabataang naglilingkod. Pero, hindi ko alam kung nabuo na, kung meron na bang tamang term para gamitin sa para may paramdam or may pakita yung kabataang naglilingkod. Siguro, hindi siya adjective. Kung may sasabihin ako, hindi siya adjective. Ang isang salita siguro na masasabi ko kapag ikaw ay kabataan ng simbahan, parang yung salitang, siguro yung salita na buhay. Kasi once na based on my experience, once na ako ay napasok na sa simbahan, parang yung buhay ko, parang nalaman ko na meron pala akong buhay. Yung parang ako'y gumagalaw. Nagigets ko. Gumagalaw ako. Pero nung once na pumasok ako sa simbahan, may buhay pala ako.
Ayun. So, parang yung pagiging kabataang naglilingkod sa simbahan, parang yun ay nag-open sa akin, sa aking sarili na maging aware sa buhay na mayroon tayo at yung mabuhay na buhay. Ang lalim naman. Mabuhay na buhay. Ano yun? Paano ko i-explain yung mabuhay na buhay? Kasi even, tulad nga ng mga sinabi mo kanina na parang minsan ay napapagod, minsan ay nasasaktan, iba't ibang emosyon yung nararamdaman. Pero yung pag ikaw ay kabataan ng simbahan, kaya mong hanapin yung goodness sa lahat ng nangyayari. At yun yung mabuhay na buhay. Ikaw ay buhay kapag ikaw ay nagpapatuloy sa iyong ginagawa. At kapag ikaw ay nagpapatuloy dun sa iyong ginagawa, malinaw sa iyo kung ano yung mga bagay na for example, yung malinaw sa iyo yung pagmamahal ni Lord. Malinaw sa iyo yun na ang mga kabataang ito yung dahilan din kung bakit ka nagpapatuloy, yung ganun. So, parang kung may ide-describe doon sa buhay ng mga kabataan ng simbahan, buhay. Yun mismo, buhay. Yun yung akin. Actually, nagigets ko yung sinasabi mo na buhay. Kasi, parang when I started sa PYM, year 2017, since noon, hindi ko na nakita yung sarili ko. Parang, ngayon, kunwari, 2023 na, hindi ko alam kung ano yung nangyari sa buhay ko kung hindi ako kasama ng PYM. Hindi ko alam anong ginagawa ko ng summer, ng Sunday. Ito palagi kong sinasabi na kapag Sunday, tapos hindi ako pupunta sa katedral, parang hindi kompleto yung Sunday ko. Parang may kulang palagi. So, parang, ayun, yung sinasabi mo na buhay. Parang, ito na nga yung buhay natin. Yung, parang ang dami nating inaano, ang dami nating ginagawa, ang dami nating, although meron tayong mga slack time, wala tayong magawa, wala Gusto ko tayong, yung term na slap. Gusto ko yung term na slap. wala tayong yung maisip na, ay di, ano bang ipapagawa natin this Sunday? Ano bang activity natin? Tas, parang ang hirap na mag-decide. Pero, kahit minsan, wala tayong maisip, nandito pa rin tayo. Nandito pa rin tayo ng Sunday or kapag tinatawag tayo. Ayun, parang, ito na nga yung buhay. Sulod daw sinabi mo kanina na parang pag hindi ka pumunta ng Sunday or yung tulad na sabi mo slack time, meron tayong mga slack time yan. Parang kung i-imagine ko din yung buhay ko kapag ako ay wala dito sa simbahan. Kasi lagi tinatanong din naman tayo, diga? Or minsan napapag-usapan natin na paano kapag pag wala ka dito sa simbahan, paano pag kung hindi ka youth ng simbahan, nasan ka ngayon? Anong ginagawa mo ngayon? Hindi ko din maisip kung ano yung ginagawa ko ngayon. Na parang siguro kung ako ay nasa bahay lang din. Kasi hindi nga ako lumalabas. Ako hindi rin ako lumalabas. Ay, oo nga eh. Masyado tayong patago. Parang mga feeling artista tayo na alam mo, pag lumabas ka ng bahay. May paparazzi. Kaya, huwag niyo ako picturean. Nagtatago ako. Ayan. Anyway. Ayun. No? So, tulad na, mabalik dun sa buhay na sinasabi ko nga kanina. Kasi nung ako ay wala pa nga, hindi ko pa nakikita ang simbahan ko, nung hindi pa ako tinatawag ni Lord. Wow. Ang special. No, ganun tayo ka-special. Tama, Kasi tayo tinatawag. nafi-feel natin yung pagtawag ni Lord. Kapag na-feel mo na yan, so yan, tumugon lang ng tumugon kasi you are special. Tama. Hindi lahat ay nagkakaroon ng opportunity ma-realize na ikaw pala ay tinatawag. Tama. Napaka mapaghimala. Nora Unor. Pero naisip ko lang na question, paano mo nasabi na tinawag ka ni Lord? My God. Hindi doon sa mismong oras ng pagtawag, hindi ko siya na-define agad na tinawag ako. Na parang doon lamang sa paglalim, kasi yun ay may nagyaya lang talaga sa akin na pumunta ng simbahan. Tapos, wala akong alam. So, hindi ko siya agad na-define na tinatawag ako ni Lord. Pero yung mga yun ay sa simbahan. Pero hindi ko alam yung mga word na tawag, ganyan. Pero nung once na, sa oras na ako nandun na sa simbahan, doon ko na iisip na yung paggalaw ni Lord sa Lagi buhay. mo sinasabi yan, paggalaw ni Lord sa buhay mo. Oo, parang ako ay talagang malinaw sa akin yung paggalaw ni Lord. Mm. Na parang
yun nga, tulad doon sa sabi natin pagtugon, kapag ikaw ay tumugon ng tumugon sa tawag ni Lord, nagiging malinaw sa'yo kung nasan si Lord sa buhay mo. Mm-mm. Ano yung, pag may nangyari sa buhay mo, ano kayang gusto ni Lord dito? Gusto ba to ni Lord? Tutuloy mo ba to? Ganyan. Parang, nagiging malinaw siya. Alam ko kung nasan si Lord, hanapin mo siya. Tulad nga sabi ni Ate Ian, di naman daw nawawala ang Diyos. Tsaka yung faith natin, di naman siya nawawala. Parang, tayo lang talagang mga tao. Ang lumalayo. Oo, dahil sa ating mga kahinaan. Yan, oh my God, nawawala yung superpowers. Nawawala Bakit napunta tayo sa yung superpowers? superpowers. Ikaw, paano mo masabing tinatawag ka? Actually, hindi ko rin alam. Siyempre, yun nga, katulad ng sinabi mo, kapag hindi mo kasi hindi ka masyadong na-immerse dun sa sa environment na gano'n, hindi mo alam na tinatawag ka. Parang natatandaan ko kasi, nung bata ako, si ate, yung ate ko, nagsaserve siya sa simbahan, sa chapel namin. Tapos lagi akong pinipilit na, mag-serve ka din, gano'n. Ikaw din, babasa ka din, ganyan. Tapos anong tawag dito? Yun, parang ako, hindi ko feel. Sabi ko, ayoko ng ganun. Hindi ko nakikita. Ayoko nang ganun. Yun yung sinasabing huwag magsalita ng tapos. Ay, oo. Hindi ko feel. Basta ganun, parang ayoko. Hindi ko nakikita yung sarili ko na magsaserve. Yung nakamanang attire, naka-white, nakapaldang black, tapos mahaba, tapos naka-black shoes, ganun. Nakabelo. Hindi ko nakikita yung sarili ko na ganun. Nung time na inaaya ko ng ate ko, pero dumating sa point na, na parang na-curious ako. Kasi pumasok din ako ng PYM nang wala akong kasama. Pumasok ako kasi yung own will, ganon. Parang siguro dun sa pagpaparamdam sa akin ng nung naramdaman ko na eto na siguro yung time na na-curious ako kung ano ba yung meron sa simbahan. Siguro yun na yung tinatawag na pagtawag sa akin. Na pumasok ako kasi gusto ko, kasi hindi ako napipilitan. Hindi ako pinilit ng ibang tao. Ganon. So, ayun nga, Ate Ali, dahil ito nga yung ating pilot episode. Gusto Ayan. nating malaman tsaka ng mga listeners natin kung ano ba yung experience mo. Siyempre, ikaw muna, susunod ako. Experience mo dito sa Give and ating... take ba? Oo, give and take lang to. Kung ano experience mo dito sa ating pilot episode. Sa akin, first time ko kasi. So, ang taas ng pitch. First time ko. So, ako ay kinikilig. Kinikilig talaga ako. Kasi finally, nagkatotoo na ang ating pangarap na podcast. And ito na yung pilot episode. So, yun, kinikilig ako. Yun ang na-experience ko. Yeah. So, ako din naman, ako din ay excited kasi first time ko din na magsalita ng naka-record siya. Na parang, 'di ba? Compared do sa mga ginagawa natin before, na parang heart to heart. Ay, grabe. Walang nakikinig. Pero ngayon, super excited na makilala natin yung ibang mga kabataan at makilala din ng mga kabataan kung sino ba talaga si Lord. Ayan. So, ayun. Tsaka, isang experience ko dito sa pilot episode natin na ang dami kong gustong sabihin, pero kailangan natin siyang i-reserve para sa mga susunod pa. Abangan nyo. Ayan. So, yun yung experience. So, I'm very, very happy na natuloy na tong pilot episode ng ating podcast na Servant ni God. Ayan, so, kung meron kang one word takeaway, My God. sana mag-usapan natin ngayong pilot episode. Ano yun? My God, one word. Ito na naman tayo sa one word. Siguro, ang one word ko ay pagtanggap. Pagtanggap, Kasi yung tulad ng mga pinag-uusapan natin kanina, na pagtugon, yung pagtawag ni Lord, laging kaakibat nun yung pagtanggap. Doon lagi nagsisimula. At kapag ikaw ay natutunan mong tumanggap, ay doon ka lalalim. Yan. So ikaw, Ate Ali, anong one Siguro word mo? ang one word ko ay galing sa sinabi mo, buhay. Wow! Mas mataas yung akin kasi taas ang pitch mo yung akin. Bakit? Competitive. Siguro, kasi ngayon ko na-realize nung sinabi mo kanina na, ayun, ito ang buhay. Ito na yung buhay ng isang servant.
ayun, so ang aking takeaway ay buhay. Oo, kailanman ay hindi maiintindihan ng ibang tao yung buhay na mayroon sa simbahan hanggat hindi nila pinapasok yun. Kaya naman, i-invite mo na sila. Ayan. Kasi So, kung meron kayong mga kwento or gustong experience na i-share sa amin, you can comment sa comment section and inspire our fellow kabataan. Ayan, at saka para mas maging malinaw sa inyo kung paano talaga tumawag si Lord, kung paano yakapin ni Lord ang puso ng bawat isa nating mga kabataan, ay lumapit na po tayo sa ating mga parokya at para sumali na sa mga youth ministry o kung saan man, choir, lectors, altar servers, kung saan mang karisma ninyo nakikita si Lord. Yan, sama-sama tayo maglingkod para sa simbahan. Mga kabataan ng simbahan para sa simbahan. Ayan. Ayan, so maraming mga organizations para sa mga kabataan ang nag-iintay sa inyo. And para sa amin, our Parish Youth Ministry of San Sebastian Cathedral, doors are open for you. So, punta lang kayo sa San Sebastian Cathedral. Matagalan namin kayong hinihintay. Yan. Sana'y makasama na namin kayo sa aming bilog at yung bilog na yun ay mas lumaki pa. Wow! Tama. And that concludes our podcast, our pilot episode. Oh my God, Yeah. congratulations naman Tune sa in for atin. more. Oo, marami pa mga susunod na kwentuhan and you can stream Servant ni God podcast on Spotify, YouTube, and Facebook page. Ang ating Facebook page na Parish Youth Ministry, San Sebastian Cathedral, Lipa. Ayan, thank you so much for listening. And again, I am Ate Ali. At ako naman si Kuya Michael. At At ito, ang Servant ni God Podcast.